Ang mga nag-exit na nagpapakalat ng maling unawa, paninira at rebelyon laban sa tunay na iglesia ay hindi dala ng Espiritu ng Diyos, kundi Espiritu ng Diablo. Alang-alang sa mga kapatid na umiiyak at naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. For the sake of truth, justice, and love, hinahamon ko ang pamunuan, ang pangangasiwa ng MCGI na patunayan sa akin at sa buong mundo na pwedeng ipangaral ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia. Hinahamon ko kayo, lalong-lalo na ang nangangasiwa sa samahang MCGI. Hinahamon ko kayo sa isang formal debate. Patunayan nyo sa akin na pwedeng ipangaral ng mga ngaral ng Diyos ang salita ni Satanas sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia, ayon sa Biblia. Patutunayan ko, hindi pwedeng ipangaral ang salita ni Satanas kailanman sa mga kaanib. Dahil ang ginagawa nila ay eksaktong trabaho ni Satanas, manlinlang, manira, maghasik ng kaguluhan at maglayo ng tao sa katotohanan. Listahan ng mga gawain na pangaral ni Satanas: pananira sa katawan ng iglesia, aksyong anti-church, paninira sa kaanib, sa pamunuan at sa doktrina. Efeso, Kapitulo 4, talata 3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang kabaligtaran nito, paninirang puri, pagkakawatak-watak, gawa ng Diablo. Pagpapakalat ng kasinungalingan at fake narrative. Juan Kapitulo 8, talata 44. Kayo'y sa inyong amang Diablo, walang katotohanan sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Kapag nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa iglesia, kapatid at pamunuan, gawa na ng Diablo yan. Pagtitwist ng doktrina at misinterpretation. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talata 14 hanggang 15. Hindi ka gila-gilalas, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya't hindi kalayuan kung ang kanyang mga ministro ay mag-anyong mga ministro ng katuwiran. Nagmumukha pang makadiyos pero mali ang pangaral. False light. Pagpapasama ng loob ng mga tao para matumba sa pananampalataya. Apokalipsis, Kapitulo 12, talata 10. Ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpapaparatang sa kanila sa harapan ng Diyos araw at gabi. Pang-iinis, guilt trip, pagpapalito sa mga tao. Classic tactics ng Diablo. Pagkakalat ng rebellion at paghihimagsik. Unang Samuel, Kapitulo 15, talata 23. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung rebellion nila, espiritual na pangkukulam ang katumbas. Bakit si Satanas ang ipinapangaral ng mga nag-exit? Simple, kapag lumalayo ka sa katotohanan at ang ipinapalaganap mo ay paninira, kasinungalingan, misinterpretation at paghahasik ng lamat sa iglesia, hindi na yan gawa ng Diyos. Ang Diyos, Diyos ng kapayapaan. Unang Korinto, Kapitulo 14, talata 33. Kung ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, sino ang Diyos ng kaguluhan? Hindi na kailangan ng rocket science. Diablo yan. Explanation. Deep dive. Bakit si Satanas ang ipinangaral ng mga nag-exit? Hindi porket nagdadala ka ng Biblia, nangangaral ka na ng katotohanan. Tandaan, pati si Satanas gumagamit ng kasulatan nung tinukso niya si Kristo sa Mateo Kapitulo 4, talata 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. O di ba? Gumamit ng talata pero twisted. Yan ang modus ni Satanas. Ginagamit ang salita ng Diyos para baluktutin at iligaw ang tao. Mga obvious na senyales na hindi na Diyos ang ipinapangaral. Bitterness-based content. Puro reklamo, puro expose. Laging may kami dati o alam namin dati. Hebreo Kapitulo 12, talata 15. Mag-ingat na walang sino man na mawalan ng biyaya ng Diyos, na walang ugat ng kapaitan na sumisibol at gumugulo, at sa pamamagitan nito ay marami ang nadudungisan. Kapaitan yan, hindi katotohanan. False sense of righteousness. Feeling holy pero hindi na sumusunod sa doktrina. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talata 5. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ito.
Mukhang banal, pero rebelding ligaw. Pangangatwiran. Para sa sarili, hindi para sa katotohanan. Gumagawa ng excuse para i-justify ang paglayo, pero hindi nila sinagot ang tanong, kung hindi kayo ang tunay na iglesia, nasaan ang tunay? Mateo Kapitulo 7, talata 15 hanggang 16, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Check mo yung bunga, puro gulo, puro away, puro division. Di na kailangan hulaan. Gaslighting at guilt-tripping tactics. Sisiraan ang iglesia, pero sila pa ang lalabas na biktima. Apokalipsis, Kapitulo 12, talata 10. Ang tagapagparatang sa ating mga kapatid, Classic Diablo Playbook. Pagbaluktot ng utos tungkol sa pagbibigay o tulungan. Sasabihin nila, pinipilit kami magbigay kahit malinaw sa doktrina na magbigay ng kusang loob, hindi sa pilitan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talata 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, ni hindi sa pilitan. Sinong nagsabi na pilitan? Maling akala yan, gawa-gawa sa utak. At sino bang master ng deception? Di si Diablo. Pagpapalaganap ng division at rebellion. Roma Kapitulo 16, talata 17 hanggang 18. Ngayon, isinasamo ko sa inyo mga kapatid na inyong markahan silang nagsisigawa ng mga pagkakabahabahagi at mga kadahilanan ng pagkatisod na laban sa aral na inyong natutunan, at lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng magagandang salita at mapagkunwaring pagpapakumbaba ay kanilang dinadaya ang mga pusong walang malay. Boom! Direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang layunin ay hindi na kaligtasan, kundi paninira. Pansinin mo, wala nang goal na ilapit ang tao sa Diyos. Ang content? Puro expose, issue, away, reklamo. Unang Korinto, Kapitulo 14, talata 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kung ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, sino ang Diyos ng kaguluhan? Alam mo na. Final hammer statement. Kapag ang isang tao ay umalis sa tunay na iglesia, tapos ang dala niya ay kasinungalingan, paninira, misinterpretation, at paghahasik ng kaguluhan, hindi Diyos ang kasama niya. Malinaw sa Biblia. Siya ay naging kasangkapan ng Diablo. Biblical mic drop verse. Juan Kapitulo 10, talata 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Sino magnanakaw dito? Si Satanas. Ano trabaho niya? Magnakaw ng pananampalataya, pumatay ng pag-asa at magwasak ng iglesia sa isip ng mga tao. Kaya kapag umaalis at nagkakalat ng paninira, huwag ka nang magtaka kung kaninong espiritu ang dala. Pang-end punchline. Ka-wisdom, tandaan mo ito, hindi lahat ng may Biblia taga-Diyos. At hindi lahat ng marunong magsalita, totoo ang sinasabi. Ingat sa mga bulaang ilaw kasi hindi lahat ng liwanag galing sa Diyos. Ang iba, flashlight lang ni Satanas. Kaya ka-wisdom, tandaan mo ito, kapag may umaalis sa tunay na iglesia, tapos ang dala niya paninira, kasinungalingan at misinterpretasyon, huwag ka na magtaka. Hindi Diyos ang kasama niya. Klaro sa Biblia, yan ay kasangkapan na ng Diablo. Dahil trabaho ng Diablo, magnakaw ng pananampalataya, pumatay ng pag-asa at magwasak ng iglesia sa isip ng tao. At pansinin mo, laging pare-pareho script nila. Kami ang tama. Kami ang totoong nagising. Pero sa totoo lang, nagising ba talaga sila? O ginising lang ng Diablo para sirain ang iba? Kaya wag mong ikalungkot kung may umaalis. Hindi yan kawalan, paglilinis yan. Nililinis ng Diyos ang iglesia sa mga pusong hindi kayang magpatuloy sa liwanag. At tandaan, ang katotohanan hindi natatalo. Kahit ilang beses mong tabunan ng kasinungalingan, ang liwanag laging sisiklab. Hindi ang tao ang magpapatatag sa iglesia. Hindi drama, hindi intriga, hindi opinyon. Ang Diyos ang pundasyon nito. Kaya wag kang bibitaw, wag kang papadala sa ingay ng kadiliman. Dahil kung ikaw ay nasa Diyos, ikaw ang panalo. Nagpapaalala, stay put, be calm, remain behave, remain silence. Huwag kang gagawa kung ano-ano kung ikaw ay under negative thought, negative emotion, at saka mga maling akala at maling unawa. Kasi negative feelings desired and hunger actions. Kaya huwag kang gagawa. Panalo ang may Diyos. Talo ang may kasinungalingan.
Bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala. Tandaan natin, ang mga taong nag-exit na ngayon ay nagpapakalat ng maling unawa, paninira at rebelyon laban sa tunay na iglesia, hindi yan gawa ng Espiritu ng Diyos. Hindi yan bunga ng liwanag. Ang totoo, dala nila ang espiritu ng dyablo. Bakit? Sapagkat ang ginagawa nila ay eksaktong trabaho ni Satanas, manlinlang, manira, maghasik ng kaguluhan at maglayo ng tao sa katotohanan. Kaibigan, huwag kang magpaloko. Huwag mong hayaan na lasunin ng kasinungalingan ang isip at puso mo. Ang katotohanan hindi nagbabago. Kahit pabalutin ng paninira, kahit papinturahan ng kasinungalingan, mananatili itong totoo, sapagkat ang katotohanan ay hindi opinyon, hindi haka-haka, hindi chismis. Ang katotohanan, salita ng Diyos yan. At kung ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ka magpapadala sa ingay ng mga bulaang akusasyon. Kaya kung nagustuhan mo ang content na to, suportahan mo ang adhikain nating magpalaganap ng tamang kaalaman, tamang unawa, at katotohanan mula sa Diyos. I-like mo na ang video na to. Mag-comment ka kung may natutunan ka. I-share mo na rin para mas marami pang maliwanagan. At syempre, wag mong kakalimutan mag-subscribe dito sa Closet Pro KDR Fanatics. Dahil dito, hindi lang basta fan, sapagkat ang pagiging fanatics ay mababaw lamang. Hindi lang basta pagiging tagahanga, kundi ito ay utos ng Diyos. Oo, utos ng Diyos ang mag-ibigan. Hindi ito optional, hindi ito pang display lang, sapagkat ang sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya, kung tunay kang nasa Diyos, hindi ka lang basta fan, kundi ka bahagi sa pag-iibigang itinuro ng Panginoon. Dito, walang lamangan, walang siraan, walang paghahati, kundi pagkakaisa sa pag-ibig na mula sa Diyos. Kundi tagapagtanggol ng katotohanan. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa next video. Stay wise, stay grounded, at lagi nating tandaan, Closet Pro KDR Fanatics. Hindi lang fan, kundi umiibig sa sugo ng Diyos.